Inaasahang mas lalawak pa ang epekto ng US tariffs sa mga negosyo sa Canada matapos ang mga anunsyong bagong taripa ni US President Donald Trump Lunes. You feel so anxious about it. Ito raw ang nararamdaman ng VP Business Operations ng isang aluminum and glass window manufacturing company sa Surrey, BC nang inilabas ng Amerika ang mahabang listahan ng mga produktong inaasahang magkakaroon ng dagdag 50% tariffs kapag na-import ang mga ito mula Canada simula Agosto. Nung umpisa nang makita ko yung 50% na yan, ang una kong tinignan kagad is doon sa mga listahan ng products na yan, meron bang part o component ng window namin are included? Ilang bagong items ang saklaw ng mga taripa tulad ng mga damit, bag, plastics at paper products. Sa patong-patong ng mga taripa ng Trump administrasyon sa mga produkto mula Canada, nalulugi na raw ang Canadian businesses na nag-e-export sa Amerika dahil sa kompetisyon. We have to add 50% on the price that we bid on, and that means the company will lose money. Ani Fabian, sa dagdag gastos sa taripa, apektado na rin ang budget ng mga negosyante para sa sweldo ng mga empleyado. In the beginning of the tariff, the economy of British Columbia and Canada is good. But later on, after 1 year and a half, everything has slowed down. And not only that, so that means our workers become less and less. Kung dati mga nasa steel at aluminum industries lamang ang nahaharap sa mga taripa, sa pagbabago, tila mas lalawak pa raw ang mga industriya sa Canada na maaaring maapektuhan nito. If I'm a businessman here in Canada and I want to export in the United States, I will have a second thought. Maybe I will think of some other countries, like maybe export to Japan or Singapore or Taiwan or other countries that will accept the Canadian products, and there's so many of them. So na raw ibaba ng Canada ang mga buwis gaya ng GST o PST para sa mga produktong gawa sa Canada. Pagpapalakas na rin daw sa buy local movements. Teresa Barrera, Omni News, Surrey.